Kumusta mga ka-discard chicks? Seto na naman tayo sa isang nagbabagang topic sa ating channel ngayon. Pag-uusapan natin ang bulitas o ang artificial penile nodules. Ano po ba ito? Para saan po ba ito? Paano po ba ito kinakabit o ginagamit? Importante po ba ito? Disclaimer lang po muna. Ang video na ito is for educational purposes only. Kung hindi nyo po type ang ganitong videos, maaari lamang po na i-skip nyo na ang video na ito at hanap po kayo ng video na tugma sa type ninyo. Maraming salamat po. Ang mga information na ito ay batay po sa aking research. So tara na't simulan na natin. Po ba ang bulitas o artificial penile nodules? Ito po ang artificial na maliliit na solid na bola na karaniwang yari sa plastic, glass, metal, or silicone. Ito ay karaniwang ikinakabit ng ilang kalalahikihan sa kanilang mga ari-arian. Usually po, isa ang inilalagay sa ari-arian ng lalaki, minsan ay 2 piraso. Depende po sa pinalalagay ng lalaki. May mga references na nagsasabing marami daw nagpapalagay nito sa kulungan. Yung iba naman sa abroad. Kadalasang nagpapalagay daw dito ay ang mga lalaking hindi at kontento sa kanilang sandata. So, ang main purpose nila ay sexual enhancement daw o magbigay ng mas matinding stimulus o pakiramdam sa kanilang partners kapag nakikipagbakbakan sila. Secondary purpose ay para daw sa mga lalaking hindi kontento sa size ng kanilang ari-arian. So, iniisip nila na dito sila babawi. So, masarap nga ba sa mga babae ang pagkikipag-sex sa isang lalaking may bulitas? Kapag sinearch po natin sa internet, ito po ang limitadong sinasabi ayon sa pag-aaral sa French Guiana. 3 sa 10 lalaki na nagpalagay nito ay umaasang mas magiging positibo ang resulta ng kanilang sexual experience. Pero nung in-interview ang mga babae ay nakita nila na wala namang direct na positibong epekto ito sa mga kababaihan. So, sa kakaunting pag-aaral tungkol dito mga guys, ay hindi conclusive ang data para i-connect na ang paglalagay ng bulitas ay pleasurable sa aming mga babae. So ano po ba talaga ang katotohanan? Depende po siguro sa mga lalaki na ito. Kung sa tingin ninyo ay nakakamacho ito sa inyo, ay sige lang ipagpatuloy ninyo, but with extreme caution po. Kung magpapalagay po kayo nito, siguraduhin mga medical experts ang gagawa nito at hindi lamang kung sino-sino. Sapagkat ang procedure ng paglalagay nito ay hindi basta-bastang ginagawa kung saan-saan lamang. Dapat nasa malinis at sterile environment po. May posibilidad po na madali kayo ng infection o complication nito. May mga babaeng nagsasabing nasasarapan naman sila dito, pero ayon sa pag-aaral mukhang mas marami ang nagsasabing wala naman daw masyadong epekto ito kung sarap lang ang pag-uusapan. Sa katunayan, may mga nagsasabing mas prepare pa nila ang wala kaysa meron. Ang iba naman ay nasasaktan pa nga daw na pakiramdam nila ay parang pinupunit. So, ang bottom line mga guys, walang sapat na ebidensya para sabihin na mas makakalamang ka kapag nagpalagay ka nito.
Ang totoo niyan, kahit wala ka naman yan na pwede mo paligayahin ng partner mo. Wala yan sa accessories, kundi nasa tamang techniques at tamang pag-aalaga at pag-aaruga sa inyong mga kapartners. Ibig sabihin, nasa performance po ninyo yan mga guys. So kung wala ka pang bulitas, ay mas mainam na huwag ka ng palagay. Pero kung desidido ka talaga, tingin mo na makakabuti ito sa iyo, pwede naman pong magpalagay. Pero make sure na sa mga medical professionals ka magpalagay para iwas problema. Sana ay may natutunan kayo mga guys sa talakayan natin ngayon. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.